Yes, General Torre, please, we'd like you to be a little bit more forthright and straightforward. What was the real reason for the rush? You yourself said this was an arrest with a warrant. Therefore, no reglementary period as articulated by Article 125 applies. Bakit kayo nagmamadali? Eto nga, may sakit yung tao. Ma'am, I don't have that impression na nagmamadali ako. I waited for 12 hours. I worked for 12 hours to make sure that he boards on the plane. Yung purpose namin is to bring him to the plane because that's the order. That's my order and that's my mission. So, Who hindi gave you the ako order? Sir, Who give you the order? the Chief of the Philippine National Police, sir. The Chief PNP. You are giving orders to the CIDG. Who gave you that order? Sir, I'll invoke my executive privilege. Bakit executive privilege po? Paano naging executive privilege po? Nangyari na, tapos na eh. Sino nag-order Ano yung tanong, ma'am? po? Can I know the question? Kasi before we continue, ma'am, I'd like to ask for the consideration of the body because can we have a 2 minutes break so I can just whisper to you? Who gave the order The to Chief. have President Duterte transported to The Hague? Sino nagbigay sa'yo ng order? Sir, my order is to serve, the order that I received from the Chief of the Philippine National Police is to serve the warrant and ensure his delivery to the 250th Wing, to the team that will deliver him to The Hague. On the nuances of the higher authorities, I may not be privy to that information. Okay, hanggang doon lang sa 250. Sino nagpadala sa kanya sa aeroplano? Nagpasakay sa aeroplano? The order for me, sir, is to deliver him to the team that will deliver him to The Hague. And Sinong team na yun? Na-establish naman natin, sir, that it is done by the Interpol. Interpol. Sinong Interpol doon? Sinong Interpol doon? Si Ambassador Lacanilaw? Kanila o nag-order sa'yo na isakay sa aeroplano? Sir, I think we have already established. Yung order ko is for me to deliver him to the 250th Wing and deliver him to the team. Okay, at assist the nandun na team. siya sa 250th Wing. Ngayon, pinilit mo siyang ilabas. Nakita ko pa yung matanda, humawak sa lamisa. Ayaw siya magpadala sa'yo. Ayaw niyang sumakay sa aeroplano. Sino nag-order sa'yo na isakay siya sa aeroplano? Sino nag-order sa'yo? Can I defer the questions, sir? The answer to the questions to the SOJ, considering that I have a team you of are the PG one there. there. Wala si SOJ doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Still, sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP, you gave the order to have former President Duterte board the plane? Ma'am, I think that from the very beginning, the DOJ's advice was sought on every step of the way. Yes, And sir. we gave the clearance to serve the warrant Yes, sir. of arrest. I am asking them because they are on the ground. Sila ang nag-implement doon. Kaya, Chief PNP, you give the order to the CIDG? The order of to the CID is really to assist the PCTC when it comes to arrest po. So, sino nagbigay ng order kay General Torre na ipasakay sa aeroplano? It's always the guidance that ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. Kaya nga, PCTC. PCTC Were you the kayo? one who ordered the boarding of President Duterte sa aeroplano? Yes, General Alcantara, please. Mr. Senator, Madam Chair, I've said from time to time that my mandate is to coordinate our law enforcement agencies to comply with the requirement of the Interpol. Correct. And I believe you, sir. Coordination ka lang. Coordination ka lang. Pero sinabi ni General Marvel that na is ikaw the- daw nag-order sa That kanya. is the limit of my power. Yeah. That's the But limit. according to General Marvel, ikaw daw nag-order sa and kanila that is- na isakay sa aeroplano si And that Pangulong is the Duterte. limit also of my authority. That's my mandate. To My have mandate him. is to coordinate, Coordinate. disseminate. So, for the record, hindi ka nagbigay ng order kay General Marvel na isakay siya sa aeroplano? Hindi. For the record. For the record, I am not the authority to order the arrest, to order the So just boarding of the plane. categorically, did you or did you not give the order to General Marvel? No. No. So, General Marvel, are you lying?
Sir, I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter, this Ay, operational matter. nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina bigla? sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Kung sino-sino na tinuro mo. That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a No, position. we're not bullying you, sir. Nobody's We're not I bullying think you, that sir. We're not bullying, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. And Well, executive no, we're privilege is a trying to valid derive excuse information. not to answer any Secretary question. President Remulla. Duterte is already at The Hague. Tapos na We're ang asking boxing. kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino Yun ang nag-order? tanong We're natin. trying to understand every step of As the I said way. earlier, everything was cleared with the DOJ. We are not bullying you, sir. Ha? We want the truth. That's why if we So, sir- try to make a person admit something that should not be admitted, it means that there is something more to it, which is the clearance given by the DOJ was probably the most important part of it, to serve the warrant of arrest and to surrender the person under the law. I'm sorry, Secretary Remulla. I recall that General Torre, nagbigay siya ng interview na sinabi niya, bigyan lang ako ng eroplano. Ako nang bahala dyan. Tama po ba? Yung nabasa ko, na sinabi niyo, ako nang bahala, basta bigyan ako ng eroplano. Nabasa po namin sa media, fake news po ba yun o hindi? Kasi kailangan niyo po talaga siyang ilipad sa dahil. General Torre. Please panoorin ninyo, nandyan, arrest him, bring him to the Hague, yun lang. Pakita lang. So paano po General binabasa Torre. inyo ni PNP Chief Marbil na how did he say that to you? Na no matter what, we need to fly the former president to the Hague and we need to implement the ICC arrest warrant. Arrest him and bring him to the Hague. Yun na. Simple as that. Arrest him and bring him to the Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. And then the rest, you planned everything. Matagal na yan eh. Ang plano na yan, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment eh. Matagal na yan. And nagkataon lang na talagang yun, the opportunity arose. So Secretary Remulla, nagpa-interview na si General Torre. We're not bullying him. He voluntarily gave this interview. And like many of our countrymen, napanood namin. Sinabi niya na siya talaga. Paano ba yun? Sino nag-utos sa kanya? Ano nga yan, ma'am? Sabi ko nga, clear namin lahat yan. Kasi they were asking me the Sino po legalities. Even ninyo if I was clear? abroad, my advice was being sought. And I gave them the advice. That, So kayo number ang one, nag-utos? serve the warrant of arrest. And number two, surrender him to the Hague. That's what the law provides. So, sir, you're the one giving the orders. Well, in some ways, because I gave them the legal basis for all the actions that happened. So, you're the one giving the orders. If I have to be the one, then if I am the one No, sir. that is referred to, I will admit it. Kasi- that I gave the clearances to number one, serve the warrant of arrest as I saw it, as I deemed fit, and number two, to fly him to the Hague to be surrendered under Section 17 of Republic Act 9851. Iba And kasi, then that is, I caused this through my brother, Yes, who sir. is the Secretary of the Interior and Local Government. sir, giving orders is different from giving clearance. Klaruhin natin ito. Well, Ang tinatanong ko is, sinong nag-utos? Because PNP is a uniform organization. Hindi yan gagalaw kung wala mag-uutos. Ang tinatanong namin ng komite, sino nag-uutos? Ikaw sabi mo, you're the one giving the clearance. Ngayon, ina-admit mo na parang sinasabi mo na kung gano'n man lang, di, ako na nagbibigay ng orders. So, nalalabuan ako doon. Kasi sabi mo, nagki-clearance, nagbibigay ka ng clearance sa kanila. Sa kanilang ginagawa. kasi every step ano of yan the way. it's a crisis management time eh. Kailangan maklear lahat. Dapat malinaw mag-isip yung mga taong kasama sa Nasabihan usapan. mo na ahead of time. Na-clear na lahat yan. Tinatanong nila sa akin kung ano nga. Ang sinabi ko talaga dyan, number one, you can serve the warrant. And number two, Hague. Surrender him to the Hague under the law. So- That is what the law provides. So ang ibig sabihin, nalaman na ninyo na may warrant bago pa umabot yung March 11, 3 a.m. na sinasabi. Hindi po. Nalaman may clearance na unang-una, before sasabihin ko March sa inyo, 11. nalaman ko po na merong problema nung March 9, ako po yung nasa airport at sinasabi sa akin, mukhang may mga chismis na merong warrant. So balik tayo sa Pero chismis mo yun. Kung alam ko kung totoo yun, hindi na po ako lumipad. I would have stayed here. Pero I had to fly because I had a commitment So nautusan with ninyo ng March the 9. UNODC. So nautusan ninyo ng March 9 si PNP chief
Hindi ho, Marbil? nung dumating po yung warrant, yung diffusion order, pinadala po sa akin yan. Siyempre, ang technology naman, nasa Vienna po ako, kahit iba yung oras. Nung nakita ko po yung diffusion order, sabi ko, that's valid. You can serve it. Tsaka may warrant na kasama kasi yun eh. May warrant po kasama na pinadala sa akin eh. Sabi ko, it's a valid warrant. Akala ko yung diffusion hindi warrant. Bakit Hindi ba, bumalik may na kasama naman ho tayo warrant sa yun. unang usapin? It had an accompanying warrant which was given to me. And that warrant which was the one that was served to the former president. Yun na mga kababayan, umamin na po itong si General Torre kung sino po ang nag-utos sa kanya or nag-order sa kanya na isakay si Pangulong Duterte doon sa eroplano para dalhin sa The Hague, Netherlands. No? Pero nung una ay ayaw pa niyang umamin. Nagturuan po sila mga kababayan. Parang pasapasa kung sino po yung nag-utos nga o nag-order mga kababayan, kasi yun po yung mga tanong ni Senador Bato de la Rosa at ni Senadora Amy Marcos. At ito naman si Secretary Rimulya ay sumasabat-sabat din, no? Nagpapaliwanag din. At yun na nga po ay umamin na si General Marbil, no, PNP chief, ang nag-order sa kanya na dalhin si PRRD dun sa eroplano. At kino-confirm naman ni Senador Bato na kung totoo yung sinabi ni General Torre. Ayan, at sabi niya mag-invoke or ini-invoke niya yung executive privilege mga kababayan. So, ayan, so yun po yung kaganapan dito sa pangatlong hearing, no, ng Senado sa pangunguna po ni Senador Amy Marcos sa pag-aristo at pagdala kay PRRD doon po sa bansang Netherlands. So ano pong opinion nyo mga kababayan? Please comment down below dito sa ating comment section. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.